Siyam na araw ng simbang gabi ay ang Provincial Planning Development Office. Sa pagdiriwang ng banal na misa, isama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Pasalamat po nina Froilan Alaysa Marie and Froy Alonso Pio Mayonte. Kahilingan po ni Froilan Mayonte and family. Pasalamat po ni Noni Remy Makuha and family. Pasalamat po ni Iris Antido and family. Ronnie and Marian Vianbiahe and family. Kane Aldrin Marasigan, Maricel Ramirez, Julieta Escares, Mr. Amihis Dalisay, Christine Ivy Sumalabe, Mr. Amihis Rose Masilang and family, Isabel Bernice Torres, Mia Garcia Makatangay, Maylene Marquez, Angelo Valenzuela, Goldwyn Ruben Di Castro, Belinda Selimin, Joy Anonuevo, Leia Maya and family, Sheila Christine Kai and family, Marisa Mendoza and family, Annabel Abo and family, Wilfredo Maria Reina William and Winona Perez, Mary Ann Maldonado and family, Glenda Burug and family. Birthday po ni Sheila Christine Kai. Petition po ni Renny Cos, Wilfredo Reina William and Winora, Mr. and Mrs. Karen Marasigan and family. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Melita Barcelon, Maria Teresa Barcelon, Angelita Corullo, Regina Reyes Mandanas, Christopher Macdon Kai, Estrelita Malunado, Flora Dilay, Seferino Sison, Salud Ayak, Norma Mendoza, Siriaco Mendoza, Maria Mendoza. At lahat po ng mga, para po sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa, ng mga wala nang nakakaalaala. Ang mangunguna po sa ating banal na misa ngayong hapon ay si Reverend Father Emmanuel Rua. Tatayo po ang lahat at tayo po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. O makapangyarihang prinsipe ng kalangitan, San Miguel, kami nagmamakaawa na tuwinay ilayo at ipagsanggalang kami sa lahat ng pakikipaglaban sa mga tukso araw-araw sa mundong ito. Tulungan mo kaming mapagtagumpay ang lahat ng kasamaan at patagin kami upang maihayag ang aming pananampalataya at katapatan sa makapangyarihang Diyos kasama ang mga anghel at banal sa langit. O San Miguel, ipamagitan mo kami kasama ng Birheng Maria upang makamit ang mga sumusunod na kahilingan. Banggitin po natin ang ating mga kahilingan. Ito ang aming dalangin sa Diyos Ama at sa ngalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng parokya kay Santa Maria Euphrasia. Santa Maria Euphrasia, huwara ng kabanalan at kasigasigan,
maringal na rosas ng pagmamahal at kabanalan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong makainang pamamatnubay sa amin at nawa ay mapangalagaan at kilalanin namin ang dakilang paniniwala mo na ang bawat tao ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Patuloy po kaming humihingi ng iyong panalangin at paggabay bilang isang sambayanan ng Diyos na lalo naming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at hamon sa buhay nang may masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at maalab na pag-ibig. Sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tulungan mo na matularan namin ang iyong halimbawa na walang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang magmahal sa kapwa, lalo't higit sa mga mangaralita at nangangailangan ng mapagligtas na pagmamahal ng Panginoon, ang mabuting pastol. Sa diwa ng pagpupuri at pasalamat sa Diyos, tulungan mo kami na maisakatuparan ang mga gawain na magbibigay lugod sa Diyos at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lalo naming mahalin at paglingkuran ang aming parokya. Gayon din, manatili kaming kaisa ng parokya sa mga gawaing maghahatid sa amin sa buklod ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang simbahan. At sa wakas ay makamta namin ang walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Amen. Panalangin para sa kapayapaan sa mga bansang may digmaan. Ama naming makapangyarihan, sinasamba ka namin. Kami ay humihiling ng pagkalinga sa mga kapatid naming naghihirap, dulot ng gera sa kanilang bansa. Sa panahon ngayon ng hirap at pagsubok, kami ay kaisa nila sa panalangin. Mapagpakumbaba kaming humihiling na sila ay inyong protektahan sa gitna ng krisis na kanilang kinakaharap. Naniniwala kami na ikaw ay laging kapiling namin, laging naririto sa aming tabi. Idinadalangin namin na maantig ang puso ng mga leader ng mga bansang ito upang sila mismo ang gumawa ng hakbang upang itigil na ang kanilang pamahalaan ang sinimulang digmaan. Bilang isang bayan, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin at petisyon para sa kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Santa Maria Euprasia, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po. Tayo po ay tatayo na para sa pambungad na awit. Dios,
Let us light the fourth candle of Advent. Tinatawagan po ang ating Chief of Staff, Ma'am Abel Bihasa, sa pag-isindi po ng kandila. Ika-4 pong kandila. Salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. So ngayon ay we are entering our 9 days of Simbang Gabi and preparing for the coming of our Lord Jesus Christ. Malapit na ang Pasko natin. Tomorrow we will start our celebration of Christmas. Complete na ang joy natin. Our preparation for these 9 days will be completed with the coming of our Lord Jesus Christ. Ang love ng Panginoon become perfect with the coming of His Son in the midst of us. In the first reading, we will read and we will see how King David, in his generosity, want to build a house for the Lord. But God remind him that everything starts from his initiative. Everything that happened for the people of Israel is begin because of his generosity. In the gospel, we also heard how Angel Gabriel came to visit Mary in the Annunciation, that God is always with Mary, God is always with the people of Israel. His plan of salvation will be completed with the coming of His Son. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nakasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa taha ng sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kaniyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilandin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mong walang katapusan, sintatag ng langit, ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang.
sanggalang niya't manunubos ang aking pangako sa Kanya'y liiral at mananatili sa Kanyang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasabitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos sa makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na pinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob na mahabang panahon. At sa utos na walang hanggang Diyos, ay nahayag ngayon sa mga hintel upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat na mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayon pangungusap, at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulungan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumasagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang hapon ulit po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. This is a statement coming out from the mouth of Mother Mary when she received the good news from the angel Gabriel. It is the plan of God that will happen sa buhay na Mother Mary dahil siya cooperate na sa plan of salvation coming from God. There are two things that we should put in our minds and our hearts, that when we talk about the plan of God, the first thing, it is always the initiative coming from God. God always takes initiative for all of us to know that His love for us, especially the salvation plan that He already started since the beginning, it is always for the good for all of us human person. So initiative is always coming from God. If you see in the first reading, there is a King David that in his limitation as a human person, he want to build a house because he feel that it is not he feels something in his heart that it is not good for them to stay in the building that is very good, while God is only stay in a tent, in a tabernacle, in a small tent lang. So it is something that coming out from his heart. But you know, God is having another plan for the people of Israel. And he tried to remind the king David, the king of Israel, that everything happened in their kingdom is because of him, because of Dios, because of everything that he has given to him. So it is a reminder for all of us that when we will start our plan sa buhay natin, merong ang Diyos natin. I am sure that in our life we have many plans na we already do it, or maybe still under plan pa. So these plans is always must be connected with what we call the plan or the will of God. How to know the will of God? It is depend on us. When we look at the people who is always willing, this is we can enter into the second point, that when we look at the people who are willing to cooperate with God, to open themselves, himself or herself to the will of God, everything will be flow in proper way. So ito ang mangyayari sa Mother Mary, no? Everything flow in proper way because she cooperate with the plan of God. She cooperate with the will of God.
Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. It is the second point, that the first point is always the initiative from God. But the initiative from God will not contradict with our will as human person. No, meron tayo ang freedom. So God is always giving us chance, no? While He take initiative, it is depend on us. Are we able to open ourselves or not? Are we able to open our hearts or not? So our preparation, bukas na ang Pasko natin. Tomorrow is our Christmas. So it is, God is really near to us or not? Is God is already come and knock into our hearts or not? It is depend on us. So while we are celebrating our Christmas, we should remember also that our salvation, the salvation plan that God already started since the beginning, is also happened to us right now. That we are, while waiting for the coming of Christ, maging masaya tayo. We are happy. We are, while waiting for the Christ, we are full of hope. We are, while waiting of the coming of Christ, we also full of faith that at the end, complete na ang faith natin. At the end, complete na ang hope natin. At the end, complete na ang joy natin. So let us pray that God might always give us His Holy Spirit. Guidance from the Holy Spirit is very important for all of us. That to know if it is the will of God or not for us. So ask always from the Lord that our life might become the life full of joy. Meron ang isang salita or isang statement sa Santo. I forgot already the name of that Santo, but this statement is, I think all of us know, that the will of God is always the best for the humanity. So let us cooperate with the will of God. So our life might become the life of a person who is always looking at God as our God, who will bring salvation and also eternal life to those who are willing to cooperate with Him. May God bless us all. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nalalapit na ang panahong sama sa atin na ang Mesiyas. Buong kababaang loob tayong dumalangin sa Diyos at Ama ng ating tagapagligtas. In every petition, we shall answer, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang magabayan ng mga hinirang na mamumuno sa simbahang Katolika, ang mga mananampalataya na matarok ang kalooban at aral ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan ang maghari nawa sa daigdig at magsilbi itong patag na daan sa pagdating ng Mesiyas, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga at awa ng Diyos ay ganap na makatagpo ng mga taong namumuhay sa karukhaan
at may iba't ibang uri ng pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging kasangkapan ng Diyos ang mga angkan sa ating pamayanan, na madala natin si Kristo sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, maging marapat nawa kami sa paghahanda ng aming sarili na maging tuluyan nagdarating na tagapaglita sa tulong ng iyong mga biyaya at sa naging pamamagitan ni Hesung Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukop ng banal na Espiritu na pumupos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang na sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinihayag na lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ng aming Papa at ni Gilbert ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pandiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magstayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipihayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa pagkakilang
Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suma sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay habang papapalit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Maraming salamat po sa mas sponsor ngayong gabi, Provincial Planning Office or OPPD. In charge of office po si Admin Wilfredo Raceles. Salamat po sa inyo. Muli po kami ay nagpapasalamat sa isinagawang pangalawang taon ng Simbang Gabi dito sa Regina Reyes Mandanas Memorial Dream Zone. Sa ating minamahal na Gobernador Hermelando I. Mandanas, Vice Governor Mark Liviste, sa lahat ng mga bukal ng pamahalaang panglalawigan ng Batangas, sa ating mga Chief of Staff, Ma'am Abel Bihasa, Department Heads, mga Assistant Department Heads, at sa lahat ng mga kawani ng lalawigan ng Batangas. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating Kura Paroko ng St. Mary Eupresia, Father Ilde Dimaano, at sa lahat ng mga pari na nanguna sa pagdiriwang ng Simbang Gabi dito sa Regina Reyes Mandanas Memorial Dream Zone. Ganon din po sa ating mga choir, altar server, lay ministers, mga collectors, at kay Sister Michelle, ang madrid po ng ating parokya. Salamat din po sa mga opisina na mahala ng Simbang Gabi, mga nagpamisa at mga nag-alay, at higit sa lahat po sa mga nakiisa sa ating Simbang Gabi 2023. Maraming salamat po. Meron pa rin po tayong misa bukas alas 5:30 ng hapon, bisperas ng Pasko. Isang paanyaya po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Matapos ang pagdiriwang ng banal na misa natin ngayong gabi, hatid po sa atin ng Provincial Information Office ang isang pagkatanghal ng pelikula, film showing, na tiyak na kagigiliwan ng mga bata, gayon din ng buong pamilya. Sama-sama po nating mapapanood ngayong gabi ang klasikong pelikulang pamaskong Home Alone. Home Alone 2 mula sa direksyon ni Chris Columbus. Atin pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na misa, si Reverend Father Emmanuel Rua. Thank you very much po, Father. Atin din pong pakinggan ang message ni Sister Michelle. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga lingkod, the missionary sisters, servants of the word. At dahil na po ang Mass ang pinakasentro ng ating relihiyon, kung saan po pinakain po natin ang ating mga sariling spiritually, meron po kaming dalang baon para sa inyo. Dahil napakaganda na bagong matulog, merong konting basahin tungkol sa salita ng Diyos. Napakasarap ng naming ang salita ng Diyos sa napaka-current na articles ng magazine Bagong Mission. Isa po sa mga artikulo ay hangon sa gospel ng araw na ito. Sino po sa atin nang merong mga, bakit ganong Lord?
Bakit pinaplano ko? Bakit ito yung kagustuhan ko? At kahit dinadasal ko, bakit di mo ako binigyang ito? At kaya lang po ang article ito ay kagustuhan ng tao, kalooban ng Diyos. Bakit ito'y labang-labang ng everyday? Meron din po mga kapatid para sa mag-asawa. Kaya nyo po i-compare ang inyong relasyon bilang mag-asawa sa isang pares ng tsinelas. Sister, maghihiwalay na kami kasi iba yung isip ng aking asawa. Are the differences the problem? Ano kaya po mga kapatid? Tingnan nyo po ang inyong mga tsinelas kung the same. At kahit ito'y hindi the same, dapat sabay-sabay. Kaya lang po mga kapatid, basahin po natin ito especially para sa mga couples. Meron din po isang artikulo para sa mga kabataan. Are your fears holding you back? Napakagaling ka sa social media, pero para sa face-to-face, mahihirapan ka how to manage your social skills, especially face-to-face. Meron din po mga comics para sa mga bata para matuto din sila ang buhay ni San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz. Katulad ni Mama Mary, merong sinugo para sa kanya mula sa Diyos. Ito po si Angel Gabriel. Hindi po ako talaga anghel, pero sigurado na ako po'y isang tagapamagitan ng Diyos na may dala. Ito pong magandang balita para sa inyo. Sana, katulad na maraming may messenger at mahilig magbasa ang inyong mga messages, ito maging message ng Panginoon para sa inyong lahat, para sa inyong pamilya. Ang donation per magazine is just 60 pesos para sa pagpapatuloy ng print. Sana po tulungan nyo kami hindi lamang sa donasyon, kundi para sa pagbabahagi ng magazine ito sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy pag-support sa mission. Thank you po, Sister. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat.